20 pesos per kilo mga kababayan na bigas, malapit nang ma-realize. 20 to 25 kilos per kilo. Mr. Maravillas niya, kalilitaw mo naman sa sa live streaming, ganyan yung balita mo. Baka fake news niya yan, Mr. Maravillas. Nag-seminar po kami sa Makati, New World Hotel Makati. Tinuruan kami kung paano mag-detect ng fake news. Na-invite po tayo ng Presidential Communications Office ng mismong Palasyo Malacanang. Ang mga sources natin mga kababayan, galing mismo sa Palasyo, reliable siya. Kung maniwala kayo sa hindi, yun ang balita po. DA, LGUs, farmers work together to provide 20 pesos to 25 pesos per kilo of rice. Sabi ko sa inyo, hindi po tumitigil yung ating Pangulong BBM. Pumunta tayo doon sa Manila. Kababalik lang natin mga kababayan. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung istorya, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bayan. Yung mga reliable na balita, hindi yung mga haka-haka lang at paninira. Ayan po mga kababayan, na-invite kami ni Mrs. Di ba? Bagong Pilipinas, Media and Information Literacy. Maging mapanuri. Yan ba? Bella and Dante. Sabi ko sa inyo, para reliable yung ating mga information, kailangan first-hand information yung pinalalabas natin. Pak na pak po. Di ba? Galing mismo sa Presidential Communications Office. Inggit naman na yan, Mr. Maravillas, yung mga critics mo, mga buzzers. Malamang. Yan po si Asek Pat Martin. Ito pa para makilala ninyo. Siya po si Asek, Assistant Secretary ng PCO. Patricia Martin. Tayo naman po, hindi tayo matatawaran in terms of yung experience natin kasi galing tayo sa mainstream media. And I have 39 years of experience sa mainstream. 18 years old pa lang po ako mga kababayan. Reporter na ako and I retired as station manager. 7 stations yung hinawakan natin mga kababayan dito. Both AM, FM, pati television. Yung mga ibang vloggers. Tingnan ninyo kung credible sila. Bigla na lang po nagsipaglitawan during election. Kaya selected lang po kami na in-invite ng Palasyo Malacanang para magbigay ng mga reliable na mga information sa mga tao. Hindi po kayo malinlang. Yan po para sa bagong Pilipinas. Trabaho ng ating Pangulong Bongbong as Agriculture Secretary. Hindi siya bumibitaw sa kanyang aspirasyon na maibaba sa 20 pesos per kilo ang presyo po ng ating bigas. Yan po yung balita. So sabi dyan, the Department of Agriculture Farmers Cooperatives in Association and the local government units of Cebu and Negros Occidental are working together to provide 20 pesos to 25 pesos per kilo of rice in the market. Ganun po, tiwala lang talaga. Kasi po, sabi nga natin mga kababayan, yung mga nagdaang administrasyon after sa kanyang tatay, yung totok po, lahat politika, revenge, political revenge, inabandon yung agrikultura, pinabayaan yung ating mga magsasaka. Ngayon lang po na revive. Yung past administration, tokang-tokang AJK yung programa. Talagang Marcos lang po ang may malasakit
sa ating bansa na maiangat yung kabuhayan, lalo na ng ating mga magsasaka. Yun ang backbone ng ating economy, mga kababayan. Agriculture-based economy tayo. Kailangang tutukan talaga, mga kababayan. But you cannot reverse the situation in just 1 or 2 years, mga kababayan. Dika-dikadang neglect yung nangyari po. Pagkatapos, asa kayo na in just 2 years or 1 year, maibibigay yung mithiin na maibaba yung presyo ng bigas. That is also impossible. So, kailangan unti-unti po, slowly but surely, yun ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Ayan po, the Department of Agriculture Assistant Secretary na si Arnel de Mesa said that everyone is now getting involved in the efforts of the government to provide low-cost rice to consumers aligned with the agenda ng ating Pangulong Bongbong. Sabi niya, everyone is working overtime or double time and giving their share to make sure that the targets of the President are delivered. Sabi kababayan ni De Mesa. De Mesa also emphasized that the DA, private entities and other operating units in Cebu and Negros Occidental have allocated sufficient resources to benefit the less fortunate individuals. So sabi diyan, DA's record showed that rice is now being sold at 25 pesos per kilo sa mga bigasang bayan sa Negros Occidental, which is being operated with the support of the Federation of Irrigators Association of Central Negros Bago River Irrigation System. So sa ilalim ng konsepto, yung federasyon ng mga farmers, yung mga members working for the provincial government, allocate 10% of their production to be sold to the most vulnerable sectors, yung mga matatanda, mga indigents, and persons with special needs. Yun muna, mga kababayan, meantime. O di ba napakaganda, mga kababayan? The project is expected to expand to benefit more communities. Sa Cebu, the Sugbo Merkadong Barato, conceptualized by the provincial government, is set to start selling 20 pesos na po per kilo ng NFA rice and 40 pesos per kilo ng commercial rice para sa mga mahihirap. The group is not a subsidy program but a 5-day trading hub that sells low-cost produce. Yun, mga kababayan, yung mangyayari. Ayos pa. So, unti-unti, makakamit, mga kababayan, yung ating aspiration, yung ating dream na maibaba yung presyo ng bigas. So, sabi dyan, with these programs in Cebu and Negros Occidental, De Mesa said that the Marcos administration wants to ensure that all sectors are protected, not only that of the consumers but also of the rice producers. We are not looking after the welfare of the consumers, but the rice producers as well. Ngayon, yung local government ng Nueva Ecija has introduced their palay procurement program through its provincial food council that buys freshly harvested palay to support farmers and assure them of competitive and fair buying price para po sa bigas. So, kailangan talaga tulong-tulong yung national government, yung ating mga kooperatiba, at saka yung mga local government units. Ganon, mga kababayan. So, hindi tumitigil yung ating Pangulong Bongbong na maayos yung presyo ng mga basic commodities. So, tingnan ninyo yan. O, sabi dyan, PBBM vows to revive Philippine agri-fishery sector after years of neglect. Talagang pinabayaan po. Yung ating Pangulong Bongbong, ayaw pa niyang bitawan yung Department of Agriculture. Kasi nga po, marami pa siyang dapat gagawin dyan. O, sabi dyan sa balita, President Ferdinand Marcos Jr. vowed to revive the agricultural reforms initiated by his father, the late President Ferdinand Marcos Sr., as he called for whole-of-nation approach to address the challenges in agri-fishery sector. Speaking at the commemoration of the 70th anniversary ng Federation of Free Farmers sa Quezon City, the President said that
his administration is facing a monumental task of developing and modernizing yung Philippine agri-fishery sector which has been left behind for decades. Dekada po na nineglect. Walang ginawa po na magandang programa man lang yung mga previous administration para sa mga magsasaka. Kaya po ito ay napakalaking trabaho. Kaya't kailangan po natin, hindi kaya ng pamahalaan na nag-iisa na gawin lahat ito. Kaya't kailangan po natin ang tulong ninyo. Yun ang sabi ng Pangulo. Kailangan namin ang sipag ninyo. Kailangan namin ang advice. Ang advice ninyo dahil kayo ang nakaharap sa mga problema ng agrikultura na dinadaanan natin ngayon. Sabi ng ating Pangulong, BBM, di ba? Kaya kaya po ito po ay napakalaking trabaho. Kaya po ay asahan po ninyo ang ating pamahalaan, ang inyong gobyerno ay nandito po upang gawin ang lahat, upang tulungan ang ating mga magsasaka na makapag-produce ng magagandang ani, na makapangisda ng sapat para sa ating mga kababayan at maipagbili naman ito sa presyo na abot kaya ng ating mga mamamayan. At kasabay din dyan ay kailangan natin ay may magandang hanap buhay ang ating mga magsasaka at ang ating mga fisher folk. Payag ng ating Pangulo. So kasama mga kababayan sa mga programa ay ang pagpapalakas ng mga various association and cooperatives so that they can provide business and investment opportunities sa mga beneficiaries. You have my assurance that the government is striving to implement efficient mechanization strategies to reduce post-harvest losses and to ensure the optimal yield at an affordable cost.